Nanganganib na maalis sa pwesto bilang speaker si Martin Romualdez dahil po nagsisihan na po sila ngayon sa mga pangyayari tungkol doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, yung mga pumirma, dahil binulgar na po ni Toby Chanco kung ano po ang nangyari doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, yung mga pumirma, kung ano po ang kapalit. Mukhang nanganganib po na matanggal to sa pagka-speaker o mapalitan bilang speaker si Martin Romualdez. Pakinggan po natin dito yung pahayag ni Toby Chanco kung saan ibinulgar niya po lahat-lahat at nagsisihan na po sila. Kaya ito nagkakagulo na po. Kaya nanganganib na nga na mapalitan ito si Martin Romualdez sa kanyang pwesto bilang speaker. Kaya pakinggan natin. Ito yung binubulgar ni Toby Chanco. Nabanggit nyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no? There was one time, yes. I was happy with Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba nun, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na dito. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay, ako naman I'm very transparent kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para magbalik yung imahe ng House. Naman sinasagot ko, sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the aftermath of all this, Congressman, now that ito nga, the elections are over, Alyansa did not... I'm saying I will do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? In the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. So, ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabol pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Congressman, dinawin ko lang ha. Congressman, dinawin ko lang, you said people, nung November, walang kumakausap sa inyo, kahit may mga chismis na meron nga, pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. You are being asked, kasi sa Senate, meron na rin na, so sinasabi niyo yun, ha? I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba, tumatawag sa akin, punta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi di man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. Show of support. Kanina? Kay the Speaker. For the Speaker. For the Speaker. Tumatawag, what will we do? Will we go? We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it. But I just want to help the President. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Pero Congressman, it's significant that they are asking you. Di ba? Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you. Hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Sinasabi nila anong gagawin. Ako na nagsasabi. Yun naman. Yung iba, diba? sabi nila, yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, naku, wag na wag niyong gagawin niya. Ayaw ko madamay kayo doon sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Kung ako yung pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? I will do whatever is best for the President. If it's best for the President that Martin Romualdez remains Speaker, I will support what he thinks is best for him. But So, Congressman, you are open to it. Well, accurate ba yan? if he thinks I can help him more, I will accept it. Di ba? As long as my colleagues agree, di ba? Because hindi naman di ba? I mean, ang numero uno dito is my colleagues, di ba? Kung okay, number one, kung gusto ng karamihan ng colleagues ko at yan ay makakabuti sa presidente,
siyempre tatanggapin ko. Pero ang number one dito, ano ba yung desisyon ng mayorya ng aking kasama sa Kongreso? Kasi tsaka pa lang tayo makakapunta sa presidente pag meron tayong mayorya ng kasama. Di ba? Pag meron tayong mayorya ng kasama, sabi natin sa presidente, ito po yung gusto ng karamihan ng ating kasama. Ito po, kung okay sa inyo, itutuloy natin, di ba? Nagsisihan na po sila. Dito natin makikita na mukhang hindi na sila solido. Ikakatuwa po ito ni VP Sara Duterte. Dito pa lang makikita natin na mananalo po si VP Sara Duterte sa impeachment. O kaya naman mabasura ang impeachment na yan kapag napalitan to si Romualdez at saka si Escudero. Mababasura po yung impeachment ni VP Sara Duterte. Matutuwa po si VP Sara Duterte. Hindi po nila mapaalis sa pwesto VP Sara Duterte, kundi ito si Martin Romualdez ang mapaalis sa pwesto at mapapalitan. At sana tanggapin ni Pulong Duterte yung inalok ni VP Sara Duterte sa kanya na papatakbuhin siya bilang speaker kapalit ni Martin Romualdez. Kapag napalitan si Martin Romualdez kay Pulong Duterte, malamang panalo na po si VP Sara Duterte. Mababasura na po yung impeachment na yan, sigurado. At kung butuhan ang mangyayari dyan, mananalo po si Pulong dahil marami na pong mga kongresista nakakampi ang mga Duterte. Yung mga sinasabi sa kalaban na yung mga pumirma daw, 100 mga kongresista daw na pumirma ang nananalo. Yung pumirma nasa 245 daw lahat yun eh. Inasaan yung 145? So ibig sabihin yung 145 natatalo ang lahat yun. O diba? Natalo silang lahat. So ibig sabihin ngayon napakarami na po ang kaalyado ni VP Sara Duterte. Kaya kampante na po si VP Sara Duterte na mananalo si Pulong Duterte na kanyang kapatid kapag tumakbo bilang speaker o house speaker. Sigurado po yan dahil marami na po silang kaalyado na mga kongresista dahil marami pong nananalo na mga Duterte lineup. Kaya ito na, nagkakagulo ni sila. Kaya siguro si President Bongbong Marcos gusto na lang makipagkaibigan dahil nakikita niya na mukhang tumatayo na ang mga Duterte. Mukhang re-respect na ang mga Duterte, di ba? Pag nagiging speaker si Pulong, malamang maraming magbabaliktaran diyan. Maraming lilipat diyan sa kampo ni VP Sara Duterte, sigurado 'yan. At yung impeachment na 'yan, mababasura 'yan. Mababasura 'yan. At sana tanggapin ni Pulong yung inalok ni VP Sara Duterte na sana ay tumakbo siya bilang speaker para mapalitan na si Romualdez. Mananalo yan. Maraming bubuto dyan. Mag-majority po yan dahil marami po silang kaalyado na nanalo. Dahil ang sabi ng mga kalaban, 100 po ang nanalo sa mga pumirma sa impeachment. So nasaan na yung mahigit 100? Dahil pinagyabang nila noon na 245 po ang pumirma o 200 mahigit yung pumirma. So ibig sabihin 100 lang ang nanalo o natalo po ang mahigit 100. So ngayon ang mga nanalo, mga kakampi ni VP Sara Duterte yun, at sigurado boboto sila kapag si Pulong ay tatakbo bilang speaker. Ayan na po, mag-iiyakan na po ang mga yan. Mababasura po ang impeachment. At sigurado po kapag naging speaker si Pulong, marami po dyan ang lilipat sa kampo ni VP Sara Duterte. Kaya yan po siguro ang kinakatakutan din ni Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay ma-impeach. Kaya siguro yung Duterte Youth Party List hindi pa po ipinoproklama ng kumilik para wala pa pong maghain ng impeachment. Pag pinoproklama yan, sigurado itutuloy na po nila yung paghahain ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Kaya gusto na lang niya makipagkaibigan ulit. Naku po mga kababayan, papayag po ba kayo dito? O sang-ayon po ba kayo dito sa panawagan ni President Bongbong Marcos na makipagkaibigan ulit sa mga Duterte? At saka mga kababayan, palakpakan na po dahil mukhang makakabawi na po ang mga Duterte. Yung speaker nanganganib na po dahil nagkagulo na po sila. Sila mismo nagsisihan na po ngayon dahil maraming mga kasamahan nila ang natatalo nung nakaraang eleksyon. Kaya comment nyo po mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito sa
nangyari sa mga kalaban ni VP Sara Duterte.